po si O'Brien Tablan, 42 years old, nakatira po sa Dasmariñas, Cavite. Nung kabataan ko po, nag-aaral po ako ng computer engineering kasi tulad din po nung mga ibang mga kabataan din, hindi rin po ako maayos na nag-aral noon. Nung mga panahon na ako po yung nakapag-asawa na, nagsimula po kami ng asawa ko sa maliit na puhunan na bigay ng magulang ko pa po. Nagtinda-tinda po kami ng gulay, naglalako po ako dati. Hanggang sa nakita ko po na parang hindi ako doon magpo-progress pagdating po sa paghahanap buhay. Nag-isip po ako kung ano pa pong ibang paraan ang pwede kong gawin para kumita pa po ng mas malaki. Yun po hanggang sa nag-resort po dun sa meron akong kaibigan na may-ari po ng computer shop. Kung nag-work ako sa computer shop, nag-aral-aral po ako ng kaunting English. Kasi nga po, nakakabalita ako ng sahod sa call center medyo po malaki. Uso na po nun ng YouTube eh. Meron na rin po mga nagtuturo ng English doon na kahit mga phrases lang. Kaya yun po, ang ginagawa ko, minsan sinusulat ko sa yellow pad yung pinaka-spill ko. Lahat po yun pinag-aralan ko. Marami akong na-experience na rejections sa application ko. Kaya siguro po hindi lang 10 rejection eh. Marami-rami rin po. Kaya alam po kasi naisip ko rin naman, nasimulan ko na rin lang siya. So bakit hindi ko pa siya ituloy? Sa awa din naman po at tulong ng Diyos, natanggap naman ako. Ngayon po, ang experience ko naman po doon, ang laki ng oras na kinakain ng biyahe, tapos yung expenses po. Yun po ang dahilan kung bakit po ako nag-isip pa ng meron pa kayang ibang way para kumita ka. Ngayon po, meron po akong isang katrabaho na parang nag-uusap kami habang nagbe-break. Nabanggit niya po yung home-based jobs. Ayun po, bale, doon ako nag-research naman about doon. Nagtingin-tingin po ako sa Google kung meron pong mga company na nagbibigay ng ganong work. Nabasa ko po yung outsourcing. Yun, doon na po nag-start yun. Tapos awat tulong po ng Diyos, nagkaroon ako ng opportunity na ma-interview. Hanggang sa yun po, natanggap po ako sa unang client po na pinagtrabahuhan ko. Siyempre po, medyo gutom ka eh. Kasi for the first time, sa comfort ng home mo, makakapagtrabaho ka. Kaya po ako, kahit gaano karami yung binibigay sa akin task, talaga pong gawa ko ng gawa. Usually po, ang ginagawa ko po doon, nag-a-update lang ako nung mga information ng customers. Ang iba pa pong task ko doon is gumagawa po ako ng reports monthly doon sa progress business ng client. Parang masaya lang kasi ako eh. Kasi andyan lang naman yung pamilya ko. So, mas lalo akong ganado magtrabaho. Kaya minsan po, ini-exceed ko po expectation niya kasi syempre po parang gusto kong ingatan yung work. Ngayon, dahil maalwan siya, tapos andyan yung family, parang nagkakaroon pa ako ng panibagong ideas. So, nag-isip ako ng additional na pagkakakitaan. So, ang ginawa ko, naghanap pa ako ng iba pang client. Tapos, awa po ng Diyos, nakakuha pa ako ng isa pang client. Ang masaya po doon, nadagdagan na po ako ng kita at the same time, hindi pa rin po ubos ang oras ko sa buong maghapon na para lang sa pagtatrabaho. Yan, bali po ang daily routine ko po as a virtual assistant po. Bali sa umaga, maglalagin ako sa PC, tapos titingnan ko po yung mga emails ng client. Tapos po pag meron siyang pinagagawa, yun po, mag-i-start na po ako ng work nun. Kasi dito rin po sa trabaho na to, ang kagandahan po, wala po siyang definite na oras. Basta ang kailangan mo lang gawin kung ano yung task na pinapa-accomplish ni client, within the day, matapos mo siya. Ayun po, tapos minsan po, kami mag-asawa kasi medyo may ginagawa rin po kami sa church po namin. Yun po, na-accommodate po yung mga oras na yun. Ngayon po, total of 7 years na po ako sa work from home. Yun po, bali, kung babalikan ko po yung mga previous kong experiences, mas maalwan po kami ngayon. Nag-open po siya ng door pa para sa ibang mga kakilala ko rin. Para magkaroon din ng opportunity na makapagtrabaho rin sa ganito pong industry. Yun, bali po ang naitulong po sa akin na itong trabaho na ito. Kahit papaano po, nakakabili na kami ng yung mga bagay na hindi namin nabibili noon. Kagaya ko po, dati nakikihiram lang din ako ng PC. Ngayon po, kahit papaano, meron na akong sarili ko, pati yung sa misis ko. Masasabi ko po na kaya pong ma-accommodate yung expenses. Marami po akong alagang pinagpapasalamat sa Diyos. Masasabi ko hindi dahil sa matalino ka, sa pagsisikap mo lang din, tapos paghingi mo ng awa sa Kanya,
makikita mo makaka-get by ka dun sa mga struggles, sa mga hardship, sa mga obstacle po na ma-encounter mo. Balang araw po, mararamdaman mo parang nagiging siyang smooth. Makikita mo na lang yung kinatatakutan mo dati. Kaya naman pala. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.